Sige, nasa liham 75 na tayo. Yon ay nasa pahina 202. Ang liham na ito ay pinamagatang mga hamon sa pagiging from. Ang salitang from ay nangangahulugang ang tinatawag ng iba na pagiging relihiyoso o mas tamang sabihing pagiging masunurin sa relihiyon. Kaya ito ay isinulat noong taong 1967 araw bago ang pista, ang dakilang pista ng Shavuos na siya namang susunod nating malaking pista. Ang susunod nating pista ay ngayong gabi at bukas, Lag BaOmer. At ang Rebbe ay sumulat sa isang babae na nakatira sa Maryland, pampapala at pabati. Natanggap ko ng maayos ang iyong liham kung saan isinulat mo ang mga kahirapan ng pagiging isang ganap na masunuring Hudyo at nagtatanong kung bakit ito kailangang maging ganito. Tinanong niya si Rebe kung bakit, kung gusto ng Diyos na tayo masunurin, bakit ito mahirap? Hindi naman dapat. Lagi kong sinasabi, kapag may nagtatanong, laging may palagay. Tama? Malinaw ang palagay niya. Sabi niya, Ang pagiging masunurin ay tama at hindi dapat mahirap. ang tanong ay kung tama ba ang palagay na yon. Mainam na simulan ang pagsagot ng tanong sa ganitong paraan. Hindi na kailangang ipunto na mahirap makuha ang magagandang bagay, kaya agad binasag ng Rebe ang ganitong palagay. Sabi niya, hindi na kailangang ipunto na ang anumang mabuti ay hindi madali. Ganito nilikha ng Diyos ang mundo. Maaring hindi natin ito magustuhan, di ba? Kasi ayaw natin ng anumang mahirap, tama? Normal lang yan sa tao. Ang ating makahayop na sarili, ang makasarili nating sarili, laging naghahanap ng madali at komportable. Pero ang totoo, lahat ng mahalaga ay may kaakibat na hamon o hirap. Sa totoo lang, habang mas kanais-nais ang isang bagay at mas marami kang makukuha mula rito, mas mahirap itong makuha. Sa pangkalahatan, habang mas mahalaga ang isang bagay, mas mahirap itong makuha. Bilang isang napakasimpleng halimbawa, sasabihin ko na para kumita ang isang tao ng sabihin na nating $10 milyong na sahod na talagang malaking halaga, sa pangkalahatan, halos sa lahat ng pagkakataon, kailangan talagang magtrabaho ng husto ng isang tao para makamit yon. At habang mas malaki ang kinikita nila, kadalasan mas kailangan nilang magsikap ng husto. Hindi ito parang makakahanap ka ng paraan. Napakabihira na may tao na nakakahanap ng tinatawag nilang passive income ngayon at uupo ka lang sa sofa mo habang bakasyon at kumikita ka na. Napakabihira talaga. At yung mga tao na kahit papaano ay nakakakuha ng napakalaking pera nang hindi nagtatrabaho, kadalasan yung pera na yon ang sumisira sa buhay nila. Maraming pag-aaral tungkol dito. Kapag binigyan mo ang isang tao ng $10 milyong, hindi ito nagtatagal. Kaya naman, tuloy pa rin ang sinabi ni Rebe, mas lalong sulit ito kahit na mahirap. Mas lalong sulit na makamit ang ganitong bagay kahit gaano pa kahirap at anong pagsisikap ang kailangan dahil maliit lang ito kumpara sa makukuha mong benepisyo. Pero laging sulit ang pagsusumikap para sa malaking bagay na yon dahil mas mahalaga palagi ang makukuha kaysa sa effort na ilalagay mo. Sa totoo lang, kadalasan ay mas malaki ang tingin natin sa mga hirap ng pagiging isang Hudyong ganap na sumusunod sa mga kautusan kaysa sa totoong nararanasan. Kapag matatag na, heto ang Rebe na nagbibigay ng mahalagang payo sa buhay. Sige, dito mo matututunan ang aral na maaring abutin ng taon ng therapy bago mo makuha. Sige, pwede nitong palitan ng ilang taon ng therapy. Sabi ni Rebe, kahit parang at ginagamit niya ito, pwede itong i-apply sa maraming bagay. Nagsasalita siya kaugnay ng tanong niya tungkol sa pagiging Hudyong tumutupad sa mga kautusan. Kahit na parang mas malaki ito kaysa sa tunay na laki nito, parang napakalaki ng hirap ng pagiging ganap na tumutupad sa mga kautusan bilang Hudyo. Pero kapag nagpasya ka ng matibay na maging isang Hudyong tumutupad sa mga kautusan at tuloy-tuloy na umuunlad ng paunti-unti at palakas ng palakas, mapapansin mo agad na ang mga hirap ay mas katang-isip lang kaysa sa totoo. Ginagamit ko rin ito sa iba pang bagay. Ang susi para harapin ang mga hamon sa harap natin ay una, gumawa ng matibay na desisyon na tutungo ako sa layuning ito. At upang patuloy na umusad.
at lalo pang sumusulong. Kung gagawin ito ng tao, unti-unti nilang makikita na ang mga hamon ay higit na katang-isip kaysa tunay. Napakalakas at napakatotoo niyan. Isa sa mga unang kondisyon sa ganitong desisyon ay ang matibay na pasang huwag pansinin ang panlalait o pangungutya ng iba. Ang pinakaunang bagay pagdating sa pagtupad sa mga kautusan ay ang matibay na pagpapasang huwag pansinin ang anumang komento, anumang pahayag, anumang panlalait, o anumang katulad nito mula kanino man. Sa kabuuan, ito ang mga pangunahing hamon sa pagbabago ng pamumuhay. Kaya pagtatawanan tayo ng iba, lalo na kung tungkol ito sa pagbabago sa relihiyosong pamumuhay, dahil makikita mo agad na may mga kaibigan kang magtatanong, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Alam mo, ang weird talaga. Bakit mo pa gustong gawin yan? Para sa karamihan ng mga nanunuya at pakinggan mo to, kung gusto mo talagang malaman kung bakit ka pinagtatawanan ng mga tao, ito ang dahilan kung bakit kadalasang pinagtatawanan ka ng mga tao. Pero ang karamihan sa mga nanunuya ay ginagawa yon dahil hindi nila alam kung ano talaga ang Hudaismo. Sa madaling salita, hindi talaga nila alam ang halaga ng ginagawa mo. At dahil na rin sa pagiging mababaw o mas malala pa, dahil sinusubukan nilang takpan ang sarili nilang kahinaan at hiya na hindi nila kayang labanan ang mga tukso ng laman na siyang dahilan kung bakit nila isinusuko ang tunay at walang hanggang halaga ng Torah. At ang nangyayari, dahil hindi nila nagawang tipunin ang lakas ng loob para mapaglabanan ang kanilang mga pisikal na tukso. Nauwi silang isinusuko ang tunay at walang hanggang halaga ng Torah, na tinatawag na Torah Shame, ang Torah ng buhay at ang mga mitzvot sa pamamagitan nito, namumuhay ang mga Hudyo ng isang buhay na may kabuluhan na siyang nagbibigay ng tunay na saysay at halaga sa buhay. Kaya sinabi ng Rebbe ang ilang mahahalagang bagay dito. Sa pangkalahatan, ang mga taong tumatawa o nangungutya sa iyo ay hindi nauunawa ng halaga ng ginagawa mo, kaya sila ay mangmang. Hindi nila alam, tama ba? At pangkalahatang kababawan, sila ay karaniwang mababaw na tao. Hindi sila handang makisali sa mahahalagang bagay, sa malalalim na bagay. At sa huli, kung paano ka kumikilos ay nagdudulot ng hamon sa kanila dahil ginagawa mo ito at hindi nila ginagawa. At kung kaya mong gawin, kaya rin nilang gawin. Kaya sila nagiging defensive. At sa kanilang pagtatanggol, nilalait ka nila. Sa totoo lang, ito na ang dahilan kung bakit nilalait ng mga tao. Hindi ibig sabihin na mali ka, sila talaga ang may problema. Mahalagang tandaan na ang banal na Shulchan Aruch, ang kodigo ng batas ng mga Hudyo na may 4 na bahagi, ay nagsisimula sa paalala na huwag pansinin ang mga nanlalait. Nakakatuwa ito sa totoo lang dahil ang kodigo ng batas ng mga Hudyo ay tungkol sa batas ng mga Hudyo. Ito ay tungkol sa kung paano kumikilos ang isang Hudyo, kung paano siya dapat kumilos sa iba't ibang uri ng sitwasyon at pagkakataon sa buong araw, sa Shabbos, sa mga pista opisyal, at pati na rin sa negosyo at iba pang mga bagay. Kahit ganon, kahit ito ay aklat ng batas o koleksyon ng mga batas tungkol sa pamumuhay, nagsisimula ito sa hindi karaniwang paraan, sa pagsasabing sa pinakaunang talata, huwag kang mahiya sa harap ng mga tumatawa sa iyo. Bakit? Ito ay sikolohiya. Bakit mo isasama ang sikolohiya sa aklat ng batas? Para mapanatili ang mga batas, kailangan natin itong maintindihan. Kaya ito ang pinakaunang sinasabi nito. Wala na itong ibang sinasabi. Sinasabi lang ito na huwag kang mahiya sa mga kaibigan, pagtatawanan ka ng mga tao. Sa totoo lang, kahit sino na tumatayo para sa isang paninindigan sa buhay ay pinagtatawanan. Kung walang nagtatawanan sa'yo, malamang wala kang paninindigan. Ibig sabihin, wala ka talagang pinaninindigan. Ganyan talaga kadalasan ang nangyayari. Kaya tungkol sa binabanggit mong punto na hindi laging malinaw, Sa iyo kung ano ang inaasahan sa Hudyong tumutupad sa mga kautusan. May idinagdag pa siya sa sulat na parang hindi siya tiyak sa dapat gawin bilang Hudyong tumutupad sa mga kautusan. Bakit? Kasi kahit ang mga Hudyo na kilala mo, hindi rin laging magkakasundo kung ano ang tamang pagsunod bilang Hudyo. Dahil may mga debate at iba-iba, alam mo na, iba-ibang tao, iba-iba rin ang sinasabi. Kaya ginawang simple lang ito ni Rebbe. Hindi malinaw kung ano ang problema. Sabi ni Rebbe, hindi ko maintindihan kung ano talaga ang problema mo. Bakit?
Dahil merong Shulchan Aruch, merong kodigo ng batas ng mga Hudyo para sa lahat ng Hudyo na naglalaman ng lahat ng mga batas at regulasyon tungkol sa buhay ng mga Hudyo sa lahat ng pagkakataon, sa mga karaniwang araw, pati na rin sa Shabbos at mga pista at tebepe. Sa tingin ko, maaring tinutukoy ng babaeng ito ang iba't ibang denominasyon sa Hudaismo. Isa siguro ito sa mga tinutukoy niya dahil maraming denominasyon sa Hudaismo. Ngayon, may ilang tao na nagsasabi na ito ang dapat mong sundin. May iba naman na nagsasabi na iyon ang dapat mong sundin. Kaya pinasimple ni Rebbe at sinabi, kalimutan na ang lahat ng denominasyon. Meron tayong kodigo ng batas, Hudyo. Simple lang. Kung sumusunod doon, iyon ang pagsunod sa batas Hudyo. Kung hindi, hindi yun pagsunod sa batas Hudyo. Sa totoo lang, sabi ng Rebbe, merong Kitzur Shulchan Aruch, isang pinaikling bersyon o buod ng Shulchan Aruch na tinatawag na Kitzur Shulchan Aruch. Na sa totoo lang, maaari mong pag-aralan ng buo mag-isa. At talagang sulit yon. Sa pamamagitan ng pakikinig sa isang audio bawat araw at pagdaan sa buong libro sa loob ng isang taon. Makikita mo lahat yan sa chaba.org, pati na ang nagtuturo at ang English na salin nito. Lahat ay available din sa Ingles. Noong 1967, malaking tagumpay yon. Kakaunti pa lang ang materyales sa Ingles noon kumpara ngayon. Batay sa mga nabanggit, malinaw na ang unang dapat mong gawin ay magpasya na talagang nais mo at determinado kang maging isang relihiyosong Hudyo. Una, kailangan mo lang manindigan at sabihing, ako, nangangako ako, determinado akong gawin ito. Iyon ang unang sinabi ng Rebbe. At pagkatapos, gaya ng nabanggit sa itaas, makikita mo na ang landas ay hindi kasing hirap ng iniisip mo. Kapag tinaat mo ito ng may paninindigan, mas madali na. Malaking bahagi na ng mga hadlang ang naalis mo. Ang mga kasalukuyang araw ay lalo pang mapalad para sa ganitong pagpapasya dahil papalapit na tayo sa pista ng pagbibigay ng Torah sa bundok Sinai. Gaya ng sabi ko, ilang araw na lang bago ang Shavuos. Sa totoo lang, ipinahiwatig sa Torah at ipinaliwanag ng ating mga pantas na may pinagpalang alaala na bago ibinigay ang Torah sa lahat ng ating bayan, ang pahintulot muna ng mga babaeng Hudyo ang kinakailangan. Sinabi ng Diyos, una, kausapin mo ang Beis Yaakov na tumutukoy sa mga kababaihan, saka mo sabihin sa mga Hudyo. Sinabi ito kay Moshe sa bundok Sinai bago ibigay ang 10 utos. Kailangan munang sang-ayunan ng mga babae. Itinatampok nito ang mahalagang papel ng babaeng Hudyo sa pagpapatuloy ng pamumuhay ayon sa Torah at Mitzvah. Sa tanong mo kung dapat kang lumipat sa mas malaking lungsod tulad ng New York na mas angkop sa mga Hudyo, oo, maliban na lang kung may mabigat kang dahilan para hindi gawin ito. Sabi nila, parang karaniwang desisyon lang ito, may benepisyo, maliban na lang kung may dahilan para hindi gawin. Pinakamainam na gawin ng lahat na makakaya upang manirahan sa pinakaangkop na kapaligirang Hudyo hanggat maaari. Sa huli, siguraduhin mong namumuhay ka sa isang kapaligiran na angkop para sa buhay Hudyo. Ibig sabihin nito, dapat tayong manirahan sa mga komunidad kung saan mayroon tayong suporta na kailangan para mamuhay bilang isang Hudyo. Mahirap talagang mamuhay ng mag-isa at maging isang relihiyosong tao. Sa totoo lang, malaking suporta ang pagiging bahagi ng komunidad sa pamumuhay bilang Hudyo. Lalo na kung napapaligiran ka ng iba at may kasama kang magdiwang. Nawain maging masaya at nagbibigay inspirasyong pagdiriwang ng shoes ito para sa iyo kasama ang aking pagpapala. Narito ang kopya ng mensahe na umaasa akong magagamit mo ng mabuti. Sige, may mga tanong, pahayag, pagtutol o kontrapunto ba kayo? Wala. Sige, punto tayo sa susunod na liham. 76. Pakiramdam ng pagkakasala. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng pagkakasala? Pagsantantabi sa negatibong pag-iisip at pag-uungkat sa mga nakaraang kabiguan. Isa ito sa pinakamalaking hamon ng sangkatauhan. Ang liham na ito ay sinulat noong 1965. Pagbate at pagpapala. Pagkaraan ng napakahabang panahong wala akong balita mula sa iyo, isinusulat ito ng Rebbe sa mga tao dahil gusto niyang makarinig mula sa kanila. Kaya kapag matagal siyang hindi nakakarinig mula sa kanila, sinasabi niya, matagal na akong hindi nakakatanggap ng balita mula sa iyo. Natanggap ko ang iyong liham na may pets ang 3 ng Hulyo na dumating sa akin ng may kaunting pagkaantala. Tungkol sa kaisipang binanggit mo sa iyong liham. Naniniwala akong nasulat ko na sa iyo dati o nakausap na kita tungkol dito. Na mayroong maraming mga problema at mga estado ng isipan na pinakamainam na harapin sa pamamagitan ng lubusang paglimot o pagtanggal ng mga ito sa isipan.
Sa kahit anong kaso, kahit panandalian, natanggap na natin ang payong ito noon at sinabi ko na si Rebe ay pangunahing tagapantaguyod. Tumigil ka, ituon mo lang ang isip mo sa ibang bagay. Iyon lang ang kailangan. Huwag mo nang isipin. Isa sa pinakamalalaking hamon na meron tayo ay masyado nating iniisip ang ating sarili. Sobrang pagminilay-nilay sa sarili. At ang labis na pagninilay-nilay sa sarili ay napakasama ng epekto. Posible nang balikan ang mga problemang iyon na may mas malinaw na isip. Kung ililihis mo ang isipan sandali, mababalikan mo ang problema ng mas malinaw at mas objektibo ang pag-iisip mo para masuri ito ayon sa tunay na perspektibo at realidad. At mas madali nang mahanap ang tamang solusyon. Sa karamihan ng ganito mga kaso, ang individual mismo ang makakapagdesisyon kung gaano katagal dapat ang panahong ito na hindi muna ito pinapansin. Batay sa antas ng objektibidad na kaya niyang makamit sa paglipas ng panahon. Kailangan ng tao ng objektibidad sa iniisip niya. Hindi ko alam kung napansin mo na ito, pero magugulat ako kung hindi pa. Pero kapag may mga particular kang iniisip sa isang araw at hindi maganda ang iyong pakiramdam, Pagkatapos, matutulog ka at sa pagising mo kinabukasan, mas maganda na pakiramdam mo. Dahil sa anumang dahilan, kapag iniisip mo ulit ito, nagkakaroon ka ng ibang pananaw. Yan ang punto ng Rebe. Kahit tungkol ito sa mas mahabang panahon para ilayo ang isip mo sa isang bagay. Hindi na kailangan sabihin na hindi madaling alisin ang isang problema sa isipan, lalo na kung ito ay tungkol sa sarili mo. Mahirap talagang tanggalin sa isip ang mga personal na bagay. Halos imposible ito maliban kung matutok ang iyong isip at atensyon sa isang bagay na lubos na walang kaugnayan. Dahil ang proseso ng pag-iisip ng tao ay palaging nagbabago-bago. Ang ating proseso ng pag-iisip ay tuloy-tuloy at may tendensya, may malayman o wala, na bumalik sa paksa na gusto nating alisin sa ating isipan. Bakit gustong isipin ng isipan mo ang mismong ayaw mong isipin? Tama, di ba? Kaya kung sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo iisipin ito, pilit pa rin susubukan ng isipan mong isipin ito. Kaya kapag gusto mong alisin sa isip mo ang isang bagay, dapat agad kang maghanap ng ibang paksa na walang kaugnayan dito para doon mo ituon ang atensyon mo. Dapat laging may nakahanda kang kapagkaabalahan para malayo sa hindi magandang pag-iisip ang isip mo. Isa pang punto Na halos totoo sa lahat, ay hindi madali para sa taong sangkot na makahanap ng tamang bagay na pwedeng pagtuunan ng isip. Madalas, ganyan ang ating isipan. nakatuon sa pag-iisip tungkol sa bagay na yon, kaya hindi tayo makaisip ng ibang bagay na pwedeng pagtuunan ng isip. Dito, posible kang matulungan ng mga kaibigan na tunay na nakakakilala sa iyo. Siguradong may ganyang kaibigan kang malapit. Sa madaling salita, pwedeng gabayan ka ng kaibigan sa ibang bagay na pwedeng pag-isipan. Maaring ganun din, hindi ako sigurado kung ano talagang ibig sabihin ni Rebe dito. Maaring ang simpleng pakikipag-usap lang sa isa pang kaibigan ay nakakatulong na malihis ang isip mo mula sa kung anuman ang iniisip mo. Tungkol naman sa mga kasalanan, ito ay isa pang bagay na tila binanggit ng tao sa sulat na nakakaramdam sila ng guilt dahil sa kanilang mga kasalanan. Tungkol sa kasalanan, itinuro ng ating mga pantas na walang hadlang sa tunay na pagsisisi. Una, may nagawa kang mali. Itama mo ito, magteshuva ka. Anong ibig sabihin ng teshuva? Nangangahulugan ito na nagsisisi ka sa ginawa mo, na kung nakakalamdam ng pagkakasala ang isang tao, parang hindi sigurado, pero parang masama ang loob nila sa ginawa nila, at magpasya na hindi na ito uulitin. Dito rin, maaring ilapat ang prinsipyong binanggit sa itaas, na bagamat kinakailangang itigil agad ang kasalanan, maging ito man ay kasalanan ng paggawa o ng hindi paggawa, madalas ding kinakailangang itigil agad ang anumang paninisi sa sarili o pag-iisip ng malalim tungkol dito. Itigil mo na ang pag-iisip sa sarili mo tungkol sa kasalanan at mga nagdaang kasalanan. Ituloy mo lang ang paggawa ng mabuti. Itigil mo na ang pag-iisip ng paulit-ulit tungkol sa nakaraan.
Malinaw na dahilan nito ay ang pag-iisip sa mga pagkabigo sa nakaraan ay nagdudulot ng kalungkutan, panghihina ng loob, at maaring makasira sa tiwala mo sa hinaharap at sa bisa ng teshuva. Ano ang mangyayari kung palagi kong iniisip ang pagkakamali ko, kung paano ko nagawa yon, at ang sama ng loob ko, lalo lang akong nalulungkot? Lalo nitong pinaparamdam na wala na tayong pag-angat at nananatili tayo sa depresyon. Ano nga bang ibig sabihin ng depresyon? Depressed, di ba? Na parang pinapaliit tayo. Hindi natin kaya. Kabaligtaran nito ng pagiging malawak at posible. Ginagawa nitong imposible ang mga bagay. Kaya naman, mas mabuting iwasan muna ang ganitong kaisipan at maghintay ng tamang panahon. Tingnan mo, may mga tao na nahuhumaling sa pag-iisip tungkol sa kanilang pagkakasala, na laging may guilty na kaisipan dahil pakiramdam nila ito ang tamang tugon sa nagawa nilang mali. Alam mo yon, nakakaramdam ako ng guilt. At least, masama ang loob ko tungkol dito. Ayokong masira araw mo, pero wala rin na itutulong ang masamang pakiramdam tungkol dun sa'yo o sa iba. Tama, di ba? Kapag may nagsasabi sa akin na masama ang loob ko sa ginawa ko, ganito or ganyan, sinasabi ko sa kanila, alam mo, hindi ko kailangan na masama ang loob mo. Huwag mo na lang ulitin. Tama, di ba? Ang shuva ay hindi tungkol sa pananatili sa sama ng loob. Ito ay tungkol sa pagsisisi sa ginawa, hindi sa pakiramdam na masama. Magkaiba yon. Ang pagiging masama ang pakiramdam ay parang palagi mong masama ang tingin mo sa sarili mo. At nakaka-depresyon sa isang tao. Mas mabuti isang tabi muna ang mga iniisip na yon at hintayin ang tamang panahon para harapin. At ang sinasabi dito ni Rebbe ay katulad ng isinulat ni Alter Rebbe sa Tanya, na maaari kang mantakda ng oras para sa pagsusuri sa sarili para magnilay-nilay. Mari mo itong gawin isang beses sa isang linggo. Halimbawa, tuwing Huwebes ng gabi mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, nagmumuni-muni ako tungkol sa mga nagawa kong mali sa nakaraang linggo. Hinaharap ko ang mga iyon. Tinitingnan ko kung paano ko mapapabuti ang mga iyon. At pagkatapos ay nagpapatuloy ako ng masaya. Naway ipagkakaloob ng Diyos na puro magagandang balita ang maibalita mo tungkol sa lahat ng nabanggit sa itaas. Sa wakas, gusto ko magbigay ng isa pang obserbasyon. Isa ito sa mga bagay na kahit hindi na kailangang sabihin, mas mabuting binabanggit pa rin. Gusto kong sabihin na wala kang dapat ikahiya sa pagpapahayag ng iyong saloobin tungkol sa akin. Kung merong ka mga tiwala o kawalan ng tiwala. Baka ang tinutukoy ni Rebbe ay sinabi ng lalaking ito na wala siyang tiwala sa Diyos. Hindi ako sigurado kung yun nga ang ibig sabihin. Mas mainam ilahad ng hayagan ang damdamin kaysa itago. Ang panganib ng pag-unlad ay maaaring sumira ng relasyon. Maaaring ito ay tungkol sa tiwala sa Rebbe. Hindi ko sigurado ang issue pero sabi ni Rebbe mahalagang ipahayag ito para hindi maitago at maging maayos ang relasyon. Iyan ang malusog na relasyon. Alam kong pamilyar ka sa kasaysayan at halaga ng ika-12 at ika-13 ng Tamas. Ang liham na ito ay isinulat noong Yud Beis at Yud Gimal Tamas. Tinatawag nating mga buwan ng tag-init ang ika-12 at ika-13 ng Tamas, kung kailan pinalaya mula sa bilangguan ang dating Lubavitcher Rebbe at tuluyang pinalaya mula sa kapangyarihan ng mga komunista. Pinalayas mula sa Rusya. Sigurado ako malamin nyo ang kasaysayang katatapos lang nating gunitain at naway magpatuloy ang inspirasyon ng mga araw na ito buong taon. Ang mahalagang mensahe ay kapag ang Hudyo ay hindi nagpapadala sa hadlang at piniling sundan ng Torah, kaya niyang lampasan ang lahat ng pagsubok at makagawa ng kamanghamanghang bagay kahit mag-isa. Ang Rebbe ay tumutukoy at ginagamit ito bilang halimbawa para sa taong ito, na ang dating Rebbe, sinuway niya ang rehimeng komunista. Kadalasan, kapag sinuway mo ang rehimeng komunista, nadaragdag ka lang sa milyon-milyong pinapatay. Ginawa ito ng dating Rebbe para sa Torah at Diyos at siya ay matatag. Marami akong maikukwento tungkol dito. Siya ay talagang matatag. Kung matatag ang tao, malalampasan niya ang malalaking balakid. Napagtagumpayan niya ang balakid ng rehimeng komunista at hindi napatay. At bagamat wala sa atin ang maikukumpara sa aking biyenang lalaki na may banal na alaala, syempre, hindi tayo kasing banal ng dating Rebbe. Dapat din nating tandaan na ang mga balakid at kahirapan na maaari hinaharap natin ay halos walang-wala kung ikukumpara sa mga hinarap niya. Kailangan nating maunawaan na ang mga hamon natin ay hindi rin kasing bigat ng sa kanya.
Bukod dito, siya rin ang naglatag ng landas ng Mashiras Nefesh para sa atin. Naipaglatag na niya ang landas ng pagsasakripisyo ng sarili, ng kakayahang tumindig sa isang pangako ng matatag, na nagpapadali para sa lahat, nagpapadali para sa lahat ng nagnanais sumunod sa kanyang mga yapak. Lalo na dahil ang kanyang tiyus at merito ay nagdadala ng kabutihan sa lahat. Sabi ng Rebe, kapag may ginawa ang Rebe, nagbubukas ito ng daan. Kaya parang sumusunod ka sa kanyang mga yapak. Alam mo kung paano yon, di ba? Kaya naihanda na niyang daan para sa atin. Mas madali para sa atin na maging matatag dahil siya mismo ay naging matatag. Sige, ayos na tayo lahat. Walang pagtutol. Sige, napakagala ng klase natin. Pumunta tayo sa susunod na liham, 77. Paninisi sa sarili at pagkatalo ng loob. Pagpapala at pagbate, natanggap ko na ang isa pa. Ito ay mula sa taong 1,900 at 72 tagsibol ng 1,900 at 72. Natanggap ko ang iyong liham. Una sa lahat, kailangan kong tumugon ng may obserbasyon. Natiyak na alam mo na isa sa mga pangunahing turo ng Torah at paraan ng pamumuhay ay ang ganap na bitasyon, pagtitiwala. Bitochen na siya. Ang kanyang mapagpalang pagkalinga. Dalawang bagay ang sabi ni Rebbe rito. Na si Hashem ang nag-ayos ng lahat ng bagay sa mundo, kaya lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng banal na pagkalinga o pagsasaayos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti para sa ating kapakanan. Kaya isa sa mga pangunahing pangungusap ay ang magtiwala kay Hashem na ang kanyang mapagpalang pagkalinga ay umaabot sa bawat isa at bawat individual. At ipinapahayag ng Diyos ang kanyang turo sa bawat tao ng paisa-isa. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay ko at lahat ng nangyayari sa buhay mo ay inaayos ng Diyos. Eksaktong ganon kung paano ito inaayos ng Diyos. Ginagawa niya ito para sa ating ikabubuti. Ngayon, malinaw na hindi lahat ng karanasan natin sa buhay ay maganda. Gayunpaman, ito ay para sa layunin ng kabutihan. Hindi ito philosophical na proposisyon o abstraktong ideya kahit makita natin o hindi. Ngunit gaya ng madalas ipaliwanag, ito ay nangangahulugan lamang at literal na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kabutihan. Gayunpaman, syempre, kailangan pa rin gawin ng isang tao ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong sa natural na paraan. At sa pagsisikap na ito, tumatanggap din ang isang tao ng tulong mula sa Diyos. Gayunpaman, sabi ng Rebbe, inuutusan tayo ng Diyos na kumilos bilang mga tao. Ibig sabihin, dapat tayong sumunod sa batas ng kalikasan. Sa pagkilos na yon, ipinapadala ng Diyos ang kanyang biyaya. Kung ang Diyos ang nagbibigay ng kalusugan, hindi ko na kailangan pang alagaan ang sarili ko. Sabi ng Diyos, hindi kita bibigyan ng kalusugan. Dahil sinabi ko sa iyo na alagaan mo ang sarili mo. Dahil yon ang paraan kung paano ko ipinapadala ang aking biyaya. Kapag matibay ang pananampalataya mo sa Diyos, mas malaki ang tulong at tagumpay mo. Gusto mo bang mas maranasan ang Diyos sa buhay mo? Magkaroon ka ng mas malaking tiwala at pananampalataya sa Diyos. Iyan ang nagdadala ng mas maraming presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kung totoo ito para sa bawat Hudyo, mas totoo ito sa isang asawang babae at inang Hudyo. Mga ginang, dapat ninyong marinig ito. Kung ito'y totoo para sa lalaki o babae, mas totoo ito para sa asawang Hudyo at inang Hudyo na tinatawag na Akeret Habayit, ang pangunahing tao sa tahanang Hudyo. Lalo na kung nakita ng tao ang kabutihan ng Diyos, dagdag pa ng Rebbe, mas lalo pa sa tulad mo, hindi natin alam kung sino siya. Kapag nakita ng isang tao ang kabutihan ng Diyos sa pagkakaroon ng mabuting asawa at mabubuting anak at pinagpalapa, gayon din ang kakayahan maging inspirasyon at impluensya sa iba pang babae. Na sila ay akarit habayit na umagiging sa tamang panahon, sila rin ang magiging pangunahing presensya sa kanilang mga tahanan sa tamang panahon. Kaya sa iyong kaso, ang sinabi ni Haring David sa mga awit na, "Ako ay naging halimbawa sa marami," ay talagang angkop. Gayon din ang pagtatapos ng taludtod. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang aking matibay na kanlungan. Ibig sabihin, kahit may mga pagsubok, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito.
Dahil dito, una sa lahat, dapat mong iwaksi ang anumang hilig sa depresyon, Paninisi sa sarili o pagkatalo ng loob. Sa kabaligtaran, dapat kang magkaroon ng buong tiwala na magtatagumpay ka. Ang ganitong pagtitiwalang ito na kinikilala ng marami ay mahalagang psikolohikal na salik sa tamang pagtingin at paghahanap ng pinakamahusay na paraan para makamit ang mga layunin. Sandali lang. Kaya kapag ang isang tao, si Rebbe, ay nagsasabi ng isang bagay na talagang muli, isa pang malaking pundasyon. Kapag ang isang tao ay may kumpiyansa na magtatagumpay siya, hindi dahil magaling siya, kundi dahil bibigyan siya ng Diyos ng tagumpay sa mabuting gawain na kanyang ginagawa. Iyon mismo ay isang malakas na psikolohikal na salik sa pagtingin ng mga bagay sa tamang pananaw. And makakatulong din ito sa kanila upang mahanap ang paraan para makamit ang kanilang nais. Bagaman hindi ito eksaktong aking larangan, ngunit sa palagay ko sa mga problemang tulad ng iyong inilalarawan na hindi natin alam kung ano ang mga problemang ito, ang pinakamainam na paraan ay hindi ang sisihin ang sarili o paulit-ulit na suriin ang sarili, kundi ang lubusang iwaksi ang lahat ng hindi ka nais-nais at nakakaabala ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa ibang bagay na walang kaugnayan dito. Muling nabigay ng payo ang Rebbe, ilayo ang isip sa mga negatibong kaisipan. Alam naman natin na ang kalamnan na hindi madalas o hindi ginagamit ay humihina at numinipis. Ganon din sa mga hindi kanais-nais na ugali at hilig na maaring mapantagumpayan hindi sa pakikipaglaban sa mga ito, kundi sa pagwawalang bahala sa kanila upang hindi sila lumakas. Naway pagkaloob ng Diyos na magkaroon ka ng mabuting balita na maibabalita. Ayos tayo, lahat. Sige. Ang susunod na liham ay 78. Ito ay mula sa taon 1975. Pagpapala at pagbate, Wilmington, North Carolina, sa isang babae, sa isang binibini. Pagpapala at pagbate, natanggap ko ang iyong liham ng may malaking pagkaantala. Sa liham mo, isinulat mo ang tungkol sa iyong pinagmulan at pakiramdam ng pagkalito. Napansin ko sa sulat mo na may alam ka kahit paano sa pilosopiyang Hudyo. Sa anumang kaso, umaasa akong nakita mo na ang klasikong aklat ng Habad na Tanya na mayroon ding salin sa Ingles. Makikita mo ron ang talakayan tungkol sa iba't ibang estado ng isipan na maaring bumagabag sa tao. Ang buod nito ay tungkol sa hindi dapat panghinaan ng loob o malugmok sa kalungkutan dahil sa ganitong damdamin. Na sa Hebreo ay tinatawag na atzvas. Dahil ito ay salungat sa avodas Hashem, salungat ito sa paglilingkod sa Diyos, na dapat ay laging may ganap na kagalakan. Nais ng Diyos na lagi tayong nasa kalagayan ng kagalakan, hindi kailanman, hinding-hindi, na malugmok sa depresyon. Ipinaliwanag niya na ang atzvas ay pumipigil sa enerhiya at sigla na parehong mahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang depresyon ay pumipigil. Dahil muli, iyon ang kahulugan ng salitang depress. Ang ibig sabihin nito ay paliitin o bawasan ito. Ipinaliwanag niya na pinipigilan nito ang mahalagang enerhiya at sigla. Kung nais mong maglingkod sa Diyos, dapat kang maging masigla, sabik, maalab at may paninindigan. Kaya naman, ipinaliwanag pa na kung ang atzvas ay dulot ng pakiramdam ng pagkakasala dahil sa isang hindi ka nais-nais na ginawa sa nakaraan, ipinaliwanag sa Tanya na kung ang atzvas ay magdudulot ng pagkakasala dahil sa isang bagay na ginawa ko noon, may lehitimong paglalabasan ito sa merirus. May isa pang emotional na estado na produktibo na tinatawag na merirus na isinasalin natin bilang kapaitan kahit na hindi nito lubos na nailalarawan. Ipinaliwanag niyang ang pinagkaiba ng dalawang estado ay ang merirus ay nagbibigay sigla. Ito ay kung saan nararamdaman ko ang pagsisisi na nagtutulak sa akin na may paninindigan na hindi na muling gawin ito. Sobrang produktibo niyan.
Hindi yan depresyon o atsvas. Pinapalakas nito ang kagustuhang itama ang nakaraan at pagbutihin ang hinaharap. Ang atsvas naman ay nagpaparalisa, nagdudulot ng depresyon at kawalang galaw, kaya dapat itong tuluyang alisin. Kaya dapat nating tanungin ang sarili natin ng isang simpleng tanong. Nakakapalpalakas ba ito sa akin? Tama, di ba? Pinapasigla ba ako nito o pinipigilan? Kung nagbibigay ito ng lakas, maganda. Kung pinipigilan ako, depresyon at negatibo ito. Mungkahi kong pag-aralan mo ang paksang ito sa Tanya para magkaroon ka ng tamang pananaw. Sa banal na patnubay sa Ashkatsa Pratis, natanggap ko ang iyong liham sa 10 araw ng Teshuvah, ang 10 araw ng pagsisisi. Iyon ang mga araw sa pagitan ng Rosh Hashanah at Yom Kippur kung saan nasusulat, hanapin ang Diyos habang siya ay masusumpungan, tawagin siya habang siya ay malapit. Pagkatapos nito, darating ang panahon ng ating kasiyahan. Ano ang kasunod ng Rosh Hashanah at Yom Kippur? Sukas ang pista ng kagalakan. Ganyan ang ginhawa at saya matapos ang teshuvah. Iyan ang emosyon na kalagayan laging nararanasan ng tao kapag gumagawa ng teshuvah o tamang pagsisisi, ayon sa Tanya. Kahit hindi mo pa ito lubos na naunawaan ngayon, nantitiwala akong maunawaan mo rin ito. Alisin mo ang anumang atsvas o depresyon sa isipan at ituon ang sarili sa masiglang pagpapalaganap ng Yiddishkeit sa sarili at paligid ng may mas matinding dedikasyon. Binabati kita ng isang masaya at nakaka-inspire na yamtav. Ayos tayo lahat. Sige, nasa sulat 70 na tayo ngayon. Pagbate at sa isang gino, pagbate at pagpapala, walang petsa ito. Natanggap ko ang iyong sulat kung saan isinulat mo na nahihirapan kang sumunod sa ortodoksong paraan ng pamumuhay at kaya naghanap ka ng ginhawa sa pamamagitan ng kompromiso, ngunit nakakaramdam ka ng pagkakonsensya. Sige, kaya sinusubukan ng lalaking ito na maging masunurin sa mga kautusang panrelihiyon, pero nahihirapan talaga siya. Kaya siya? Alam mo na, gumawa siya ng ilang kompromiso at ngayon nakakaramdam siya ng pagkakonsensya dahil sa mga kompromiso yon. Minsan, paulit-ulit tayo nadadapa sa sarili, parang sinisiguro pa nating hindi tayo masaya. Iyan daw ang dakilang hamon ng masamang hilig. Iyan ang hamon ng yitsa o masamang hilig sa kaluluwang hayop. Ano mang gawin natin, sinusubukan itong pasamain ang ating pakiramdam. Dahil hanggat tayo ay malungkot, hindi tayo makakakilos ng maayos. Mahirap maabot ang layunin kapag hindi maayos ang kaisipan. Kaya't ayon sa isinulat ng rabbi na hindi na kailangang ipaalala sa iyo na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsisikap ng buong makakaya at ang patuloy na pagnanais na magpakabuti. Sa mga usapin ng Torah at Mitzvah sa isang banda at ang pagtanggap ng kompromiso bilang solusyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng Yiddishkeit para umangkop sa sariling kaginhawaan. Sinasabi ng Rebbe na may 2 paraan para lapitan ito. Maaring ako ay palaging nagsisikap ng buong makakaya upang magpakabuti. Hindi ako perpekto, maaring hindi ko nasusunod ng lahat, pero ako ay nagpapabuti kumpara sa aktual na pangkompromiso ng Yiddishkeit, Judaismo, para lang sa aking kaginhawaan. Sa huling kaso, ang paglapit sa mga mitzvah ng Torah sa piling paraan ay may maleno na pansasalungatan. Dahil kung ang isang tao ay iniiwan sa sarili niya ang karapatang magdesisyon kung ano ang susundin at ano ang hindi susundin, nawawala ang buong Torah bilang isang banal na kasangkapan para sa kanya. Kung ako ang pipili kung ano ang susundin ko at hindi ko susundin kung ano ang tama, kung ano ang mahalaga, kung ano ang hindi mahalaga, ibig sabihin, akin lang ang Judaismo. Hindi ito Judaismo ng Diyos. Kung naniniwala siya na ang Torah ay mula sa Diyos, kahit mataas patingin niya sa sarili, hindi niya kayang itaas ang sarili kaysa sa Diyos o baliwalain ang mga utos ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Rebbe, tinan mo, may mga tao na hindi sinusunod ang lahat. May mga tao na hindi sinusunod ang lahat. Pero para sabihin na hindi interesado ang Diyos dito, tama ba? Hindi ro mahalaga sa Diyos ito. Kompromisong Judaismo daw yan. Yan ang problema. Kung di ka pa handa, maiintindihan yon. Tungkol naman sa anumang hirap sa pagsunod sa lahat ng mitzvah, hindi na ito kakaiba sa panahon ngayon. Malamang, ito ay isa sa mga tusong pakana ng Eight Sahara, panloob na manunukso na naglalayo sa isang Hudyo mula sa ganap na pagtatalaga sa Diyos. Dahil kung ang Eight Sahara
Dahil alam ng Itsara na hindi siya pwedeng hayagang magsabi sa isang Hudyo na suwayin ng Diyos, hindi siya basta lalapit at magsasabing labagin ang kalooban ng Diyos. Hindi gagana yon. Alam ng masamang hilig yan. Sinusubukan ng masamang hilig na hikayatin siya na aliwin ang sarili sa pag-iisip na sa kanyang puso ay nais niyang lubos na sundin ang kalooban ng Diyos. Pero ano ang magagawa niya kung ito ay masyadong mahirap at napakahirap para sa kanya? Kaya ang masamang hilig ay nagsasabi, hindi. Hindi siya lalapit at sasabihin sa'yo na tahasang suwayin ang Diyos. Hindi ginagawa mo ang iyong makakaya, pero isa kang tao na hindi kayang gawin ang lahat. Maging masaya ka sa ginagawa mo. Hindi mo kailangang gawin ang ibang bagay. Ipagpalagay natin, tanggapin natin na ang hirap ay totoo at hindi gawa-gawa o pinalalaki. Sabi ni Rebe, kunwari hindi gawa-gawa ang hirap mo. Pero parang ipinahihiwatig ng Rebe na posibleng imbento lang ito. Mahalagang tandaan na kahit ang isang tao ay hindi magbibigay sa iba ng gawaing lampas sa kakayahan ng taong yon. Magtatanong ka ba kung may taong mag-uutos ng bagay na alam niyang hindi naman kaya ng iba? Anong saysay nun? Maaring magkamali tayo sa pagtantiyan ng kakayahan ng iba. Binigyan natin ng gawain ng isang tao na akala natin ay kaya niya, pero hindi natin alam na hindi pala niya kaya. Hindi ito masasabi sa Diyos dahil alam niya ang ating kakayahan bilang lumika natin. At tiyak na hindi tayo uutusan ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi natin kayang gawin. Napakawalang say naman nun. Kabaliwan. Kaya ang lumika ng tao na siya ring naguutos ng mga kautusan. Sabi ni Rebbe, kung inuutos ng Diyos na gawin mo ang isang bagay, malinaw na kaya mo itong gawin. Kung hindi ito ipapagawa ng Diyos sa'yo. Maaring sabihin mo ba, baka nagkamali ang Diyos. Akala niya kaya ko. Nilalang ka ng Diyos at alam niya kung ano ang kaya mo. Hindi mo alam kung ano ang kaya mo, di ba? Ang problema, iniisip ko na hindi ko ito kaya. Ako ang nagkakamali. Ang pakiramdam ng pagkakasala na binanggit mo ay hindi naman nakakagulat. Ginamit ng ating mga pantas ang paghahalin tulad ng Hudyo at pagiging Hudyo sa isda at tubig upang ilarawan ang kanilang likas na katangian. Hindi na nakapagtataka kung ang isda na nawala sa tubig ay makaramdam ng pagkabigo. Ganon din ang isang Hudyo na hindi lubos na nakalubog sa kanyang likas na kapaligiran na siyang Yiddishkeit, Torah at Nitzvus ay tiyak na hindi mapapalagay. Hindi sila magiging maayos ang pakiramdam, malayman o wala, dahil madalas nilang nararamdaman ang pagkakasala na parang hindi natutupad ang mahalagang tungkulin bilang Hudyo. Tiyak na hindi na kailangan magdetalye pa sa iyo tungkol dito. Kaya tinatapos na lang ni Rebe ang usapan sa napakahalagang ideyang ito na dapat malaman at iyon ay may likas na kalagayan kung saan ang isang Hudyo ay tunay na umuunlad. Kapag wala tayo sa likas na kalagayan yon, nakakaramdam tayo ng pagkakasala. Kapag nakakaramdam tayo ng pagkakasala, madalas itong humahantong sa mga pangangatwiran at pagdadahilan. Ngunit sa pinakaugat nito, hindi maganda ang tingin natin sa ating sarili. Ano ang solusyon? Mamuhay sa likas na tirahan ng isang Hudyo at iyon ay ang tirahan ng Torah at mga mitzvah. Sige. Liham walumpu. Sige, liham walongpu. Ito ay mula nung taong 1981. Para sa isang Ginoo sa Chicago, pagbatit pagpapala. Natanggap ko ang iyong liham tungkol sa iyong pag-aalala sa insidente noong nakaraang tag-init na may kinalaman sa biglaang pagsigaw na sa tingin mo ay kailangan ng espesyal na tesyuva. Mukha ng lalaking ito ay bigla siya nagsalita ng padalos-dalos. He's very Masamang pakiramdam niya tungkol dito at marami siyang pag-aalala dahil dito. Iniisip niyang nakagawa siya ng masamang bagay at kailangan niyang gumawa ng espesyal na tesyuva. Kailangan niya ng espesyal na paraan para maitama ito. Kaya sumulat ang Rebbe sa kanya, nantitiwala akong alam mo na isa sa mga pangunahing prinsipyo ng ating Torah, Torah Semis, ang Torah ng katotohanan, ay hindi hinihingi ng Diyos sa isang tao. Hindi niya hinihingi sa isang tao ang anumang bagay na lampas sa kakayahan ng tao. Sana makita mo na ito ay isang pangunahing bagay sa gabay ng Rebbe. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon, kaya mong harapin ang sitwasyong iyon. Dahil hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo kayang harapin.
At hindi na kailangang sabihin, alam ng Diyos ang mga kakayahan at kahinaan ng mga nilikha niya. Kabilang nga ang katotohanan ang tao ay naaapektuhan ng kanyang mga saloobin na minsan ay nagdudulot sa kanya na magsabi o gumawa ng mga bagay na taliwas sa kanyang tunay na pagkatao at kagustuhan. At alam ng Diyos ito, dinisenyo niya ito ng ganito, hindi ito isang palusot. Alam ng Diyos na nilikha niya tayo na naapektuhan ng saloobin. Sana mas madalang ito kaysa nakasanayan, di ba? Sinusubukan din nating disiplinahin ang sarili. Bahagi ito ng tungkulin at responsibilidad natin. Ngunit may mga saloobin pa rin tayo na minsan nagiging dahilan ng hindi nararapat na gawain. Dahil dito, nilikha ng Diyos ang teshuva at nilikha ang teshuva o pagsisisi. Dahil nilikha niya tayong may pagkukulang, binigyan niya tayo ng kakayahang itama at burahin ang nakaraan kung kinakailangan. Kaya sinasabi ng Rebbe na meron kang kakayahang gawin ang tsuva. Ganon tayo nilikha ng Diyos. Minsan, napakalakas ng tsuva na kayang burahin ang nakaraan. Iyan ay isang hiwalay na paksa. Ang tsuva ay nangangailangan ng tapat na pagsisisi sa nagawang mali at matibay na hangaring hindi na ito ulitin. Una, ang pagsisisi ay pagkilala sa maling ginawa gaya ng ginagawa ng taong ito at pagpasyang hindi na ulitin. Iyan ang tsuva. At kapag nagawa na ito, ang tao ay muling nagiging mahal ng Diyos at higit pa kaysa dati. Para itong suwail na anak, humingi ng tawad sa ama at mas mahigpit siyang niyakap nito. Dahil sa pagkasira at pagkukumpuni, lalong napalapit ang dalawa sa isa't isa. Dahil dito, mas napapalapit ang isa kay Hashem. Kaya sinasabi natin na mas dakila ang Baal Teshuva, ang nagsisisi, kaysa sa isang matuwid. Ang isang matuwid na tao ay gumagawa lang ng mabuti. Maaring hindi pa sila nagsisi kailanman, ngunit sa pamamagitan ng pagsisisi, mas napapalapit tayo sa Diyos. Bukod pa rito, gaya ng alam mo na, nagtakda ang Diyos ng mga espesyal na panahon sa taon para sa tsuva. Tulad ng 10 araw ng pagsisisi sa Yom Kippur, upang ang isang tao ay hindi masyadong mabahala sa mga damdamin ng pagkakasala, pagsisisi at kalungkutan na hindi nakakatulong at maaring maging hadlang sa kanyang normal na mga gawain, lalo na ang pinakamahalagang gawain na maglingkod sa Diyos ng may kagalakan. Sinabi niya na nagtakda ang Diyos ng 10 araw ng pagsisisi kada taon, kung saan tayo ay nagpo-focus sa mga pagkakamaling nagawa natin sa nakaraang taon at gumagawa ng suva para hindi tayo lamunin ng pagkakasala at pagsisisi habang buhay. Malinaw sa liham mo na naranasan mo na ang labis na pagsisisi sa nakaraan. Kaya makakasiguro kang hindi ka lang isang Hudyo na may mabuting kalagayan kay Hashem, kundi mas malapit at mas minamahal pa kaysa dati. Kaya walang dahilan para mangamba. Kaya maaari mo nang tuluyang kalimutan ang insidente at ituon ang iyong buong pansin sa patuloy na pamunlad sa pamumuhay na Hudyo. Gawin ang mga mitzvah ng buong puso at may kagalakan. P.S. Tungkol sa iyong kahilingan para sa isang kautusan ng teshuva, ang hinihiling mong espesyal na paraan ng pagsasagawa ng tshuva para sa ginawa mo ay kasama na sa nabanggit sa itaas. Ang simpleng itinatagubilin ay ang araw-araw na pamumuhay ayon sa Shulchan Aruch. Ugalin mong kumilos bilang isang Hudyo. Si Rebbe ay napakasimple sa ganitong paraan. Walang komplikadong mahika para magbayad sala. Hindi natin kailangan maging kabbalistic o kung ano paman. Hindi. Si Rebbe ay simple lang. Mamuhay ka ayon sa kagustuhan ng Diyos, kabilang ang lubos na pagtitiwala at betasyon kay Hashem sa pangkalahatan, at pati na rin na siya ang mapagpalang nagpapatawad ng sagana. At patatawarin ka ng Diyos sa mga nagawa mo, dahil ikaw ay lumilipat na sa mas mabuting landas. Gaya ng sinasabi natin sa Lamir, sa araw-araw na panalangin, walang hadlang sa teshuva o pagsisisi. Gawin mo ang lahat ng ito ng may kagalakan, ayon sa utos na maglingkod sa Diyos ng may kagalakan. Lagi kitang aalalahanin at ipagdarasal ang hatslaka para sa iyo. Ayos tayo, lahat. Sige, titingnan natin ang isa pang liham. Baka ito na ang huli natin ngayon. Tingnan natin. Para ito sa Westmont, Canada, sa isang babae nung 1,972 natanggap ko ang iyong liham. Pagbate, natanggap ko ang liham mo. Una, kailangan kong sagutin ang isang obserbasyon na tiyak kong hindi na kailangan sa kaso mo. Sandali, nagawa na ba natin ang liham na ito? Inuulit lang ba ito? Oo, hindi ko alam kung bakit, pero nadoble ang liham na ito.
patawad nang karoon ng dobleng kopya. Ay. Sige, punta tayo sa susunod na liham. Na hindi inuulit, ito ay liham bilang 83. Punta tayo sa liham 83. Baruch Hashem, ikatlo ng Nisan. Muli, ang ikatlo ng Nisan ay mga 10 araw bago, 11 araw bago ang Pesach para kay Ginoong Zalman Jaffe. Si Aria Weinstein ay isang natatanging tao. Hindi ko muna siya ikukwento ngayon, pero may natatangi at napakalapit siyang ugnayan sa Rebbe. Isa siyang negosyante sa Manchester, relihiyosong Hudyo na kalaunay naging Chabad Hasid. At narito ang liham, 1,993,963. Shalom Abraha, tiyak na natanggap mo na ang aking telegrama na nagsasabing na ayos na ang pautang. Sige, ang mga kondisyon ay ilalahad sa nakasarang liham. Naway ipangkaloob ng Diyos na magdala ito sa iyo ng masaganang hatsaka. Pinutang nga yata siya ng Rebbe. Maayos kong natanggap ang iyong mga liham at ang sagot ko ngayon ay karugtong ng dati kong mga tugon sa iyong mga sulat. Partikular, nais kong tukuyin ang pagkakaiba ng opinyon na isinulat mong lumitaw sa pagitan mo at ni Jinan Jaffe, ang kanyang asawa, tungkol sa inyong mga ambag sa tzedakah, kaugnay ng inyong kalagayang pinansyal. Sa pangkalahatan, dapat magbigay ng tzedakah mula sa sariling pera. Gayunpaman, hindi ako lubos na sang-ayon sa pagtataya mo sa naging resulta ng negosyo mo, at ang kalagayan mo sa pangkalahatan ay nangangailangan ng natatanging paraan. Ilalahad ko ang aking pananaw para mas maintindihan natin mula sa got ng Rebbe. Kung ano ang pinag-uusapan nila. Una, isang bahagi at hindi maliit na bahagi nito ng kita ay nauubos sa labis na mataas na interes. Hindi ito makatwiran para sa negosyong dapat ay umaasa sa karaniwang komersyal na kredito at interes. Mukhang ang taong ito ay kumuha ng mga pautang para sa kanyang negosyo. Ito ang aking pagkakaintindi, na may napakataas na interes. At ngayon, nababawasan ang kita ng negosyo dahil doon. Sabi ni Rebbe, hindi ako sangayon dyan. Sa totoo lang, hindi malinaw mula sa iyong liham kung sinunod mo ang aking mungkahi na kumuha ng credit mula sa ibang bangko. Bagaman inaakala kong kumuha ka nga ng credit mula sa pangalawang bangko at para sa malaking halaga at ikaw ay umutang. Hinihikayat siya ni Rebbe na kumuha ng napakalaking utang sa wari. Mas mahalaga sigurong tandaan na lumago ng malaki ang ikot ng negosyo mo mula nang simulan natin talakayin ang iyong ambag sa tzedakah. Naniniwala ako na banggit ko sa iyo na minsan ang pagkakasunod ay aser muna at saka darating ang tis asher. Kaya ang Rebbe ay tumutukoy sa isang talata sa Torah. Kapag pinag-uusapan ng tungkol sa pagbibigay ng ikapu, sinasabi nito ang aser, ta-aser. Ginagamit nito ang dobleng termino. At sabi ni Rashi na itinuturo nito sa atin na dapat kang magbigay ng ikapu upang yumaman. Ngayon, kung pakikinggan mo ng eksaktong sinabi ko, na siyang eksaktong sinabi ni Rashi na sinisipi ng Rebbe, ibig sabihin nito ay nagbibigay ng ikapu ang isang tao bago pa man dumating ang kayamanan. May dalawang paraan gawin ito. Una, tumanggap ng kita, alamin ang kinita, kunin ang 10% at ibigay sa kawanggawa. May isa pang paraan. Minsan hinihikayat ng Rebbe na ibigay ang 10% bago mo pakitain ang pera. Pagkatapos, titiyakin ng Diyos na 10 beses pa ang balik ng ibinigay mo. Iyan ang tinatawag na espiritual na pamumuhunan sa isang aspeto. Minsan naman, si Diyos ang unang nabibigay ng kredito. Kaya sabi ng Rebbe, pwede mangyari ang relasyon sa Diyos sa parehong paraan. Na minsan ang pagkakasunod ay aser muna at pagkatapos ay magbigay ka muna ng ikapu, saka ka palang yayaman. Tama ba? Minsan naman kabaliktaran, si Diyos ang unang nagbibigay ng kredito at siya ang nagbibigay sa iyo. At pinapapataas ang ikot ng negosyo at ang kaukulang pagtaas ng kita na may tiwalang susunod sa tamang sukat ang pagbibigay mo ng ikapu. Sa kaso mo, ang guling paraanan na sunod at mas suwerte ka dahil binigyan ka ng Diyos ng pera. Magandang takbo ng negosyo mo at nabiyayaan ka kahit bago pa magbigay ng 10%. Kaya, ang pantaas ng ambag mo sa tzedakah ay dapat sumabay sa pantaas ng negosyo.
Kaya siguraduhin mong nadaragdagan mo ang iyong sadaka na naayon sa laki ng negosyo mo, lalo na sa kaso mo, huwag sanang mausog. Napakalaki ng itinaas ng negosyo mo. Lamayla midar hateva. Lalo na sa kaso mo na kitang-kita na ang pagtaas ng tagumpay mo sa negosyo ay lampas sa likas na takbo. Ibig sabihin, ang paglago ng negosyo niya ay napakalaki, halos milagro na. Bagamat hindi ito sakop ng aking larangan at wala rin akong estadistikang basehan. Sa palagay ko, ang patong mo sa mga paninda, based sa nabanggit mo nung isa nating pag-uusap, ay medyo mababa. Alam mo paano nakikibahagi si Rebe sa usaping pang negosyo mo at sinasabing mababa ang patong mo? Siyempre, kung ito ang karaniwang tubo sa ganitong negosyo sa Inglaterra o kahit pa ang patong mo ay panimulang insentibo para makakuha ng bagong mga customer, wala namang magiging tutol. Pero kung hindi naaangkop ang dalawang dahilang yan sa sitwasyong ito at inaakala kong wala sa dalawa ang dahilan kung kaya't sinasabi ito ni Reby, tama ba? Ibig sabihin, mas mataas ang patong ng merkado kaysa sayo at hindi mo na kailangan akitin ang bagong customer dahil meron ka na. Ipinapahiwatig kong kailangan ng pagbabago sa patakaran. Inuulit ko, labas ito sa aking kakayahan at obserbasyon ko lang ito. Gaya ng sabi ni Reby, hindi ako negosyante, pero gusto ko lang ipunto ang napansin ko. Isa pang mahalagang punto, dahil ang negosyo at kita ay, salamat sa Diyos, tumaas ng malaki, palagay ko ay hindi makatarungan na lapitan ang sedaka based sa eksaktong kalkulasyon. Kung hindi pangkaraniwan ang paglago ng negosyo at kita mo, dapat ganun din ang pagbibigay ng sedaka, ayon kay Reby. Malinaw na ang isang tao na naninirahan sa isang komunidad ay may obligasyong makibahagi sa komunidad. Ang mga pinagkalooban ng banal na patnubay ng posisyon ng pangangalaga at impluensya ay dapat magpakita ng kawanggawa sa lahat ng aspeto. Sana makamit natin ito sa pagdaan ng panahon. Sinasabi lang ni Rebe na isa kang lalaking kilala at may impluensya sa inyong komunidad tulad niya. Kaya dapat talagang mamuhunan ka sa mga lokal na gawaing kawanggawa. Hindi na kailangan sabihin kapag sinabi kong dagdagan ng sadaka, ang sabi ni Rebe, nung sinabi kong dagdagan ng sadaka, hindi ko ibig sabihin na bawasan ang sadaka na ginagawa na nun, kundi dagdagan pa ang sadaka na ipinapahiwatig ng paglago ng negosyo gaya ng nabanggit sa itaas. Sabi ni Rebe, hindi ko raw yon ang ibig sabihin. I mean, Na ang iyong mga negosyo ay dapat lumago, na ibig sabihin kailangan mong palawakin ang iyong negosyo para makapagbigay ka ng mas maraming sedaka. Lahat ng nabanggit sa ibang salita, sinasabi ng Rebe na ang isang tao sa negosyo ay may obligasyon, may responsibilidad. At sinasabi ko ito sa mga negosyante palagi na kumita pa ng mas maraming pera. Ayos ang negosyo mo? Sige, pagbutihin mo pa. Dahil kapag ganon, mas marami kang naibibigay ng sadaka. At yan ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kayamanan. Lahat ng yan ay bahagi lang. Yan ang tamang dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kayamanan. Lahat ng nabanggit sa itaas ay may kinalaman sa pinansyal na kita. Mahalaga ang mga ito, pero mas mahalaga ang mga pakinabang na di nasusukat sa pera. Salamat sa Diyos na pinalpalakan ng magandang sidak para sa iyong nag-iisang anak na babae. Pinalpalaka sa ganung paraan ng isang magandang kapareha. At hindi inaasahan, pinanpalaka rin ng tunay na Yiddish nakas mula sa iyong Ben Yakid, mula sa iyong nag-iisang anak na lalaki. Meron ka ring nachas. Sa paraang alam mo ring hindi inaasahan. Sa totoo lang, ang nag-iisang anak na babae ni Zalman Jaffe ay nagpakasal sa isang binatang lalaki. Ang binatang yon ay hindi na ganun kabata ngayon. Siya ay nasa kalagitnaang 80 na ang edad. Dito siya nagpalipas ng Shabbos sa Newtown at nakausap kami nung nandito siya. Maaring maalala ng ilan ng pangalan niya ay Rabbi Shmualu, lolo ni Rabbi Berulu, manugang ng mga Swartz. Kaya para lang pagsamahin lahat yon. Isa sa mga paraan para sa inyo at kay Gina Jaffe bilang pinatpalang mga magulang na magpasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng mas malalim na debosyon sa lahat ng bagay tungkol sa Torah at mitzvahs sa pangkalahatan at sudaka lalo na. Dahil ang sadaka ay tinutumbasan ng lahat ng mitzvahs at iba pa. Ang sadaka ay isang napakahalagang mitzvah, katumbas ito ng lahat ng iba pang mitzvahs. Walang duda na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na sumulat sa inyo bago ang Pesach. Ngunit sa anumang kaso, nais kong batiin kayo at ang bawat isa sa inyong pamilya ng isang kosher at masayang Pesach.